Bye-bye! Bye-bye, girls! Bye! Ampeng! Hey guys, welcome back to our vlog. It's October 13, guys, Monday. It's third day here in Midillian and pauwi na kami actually to Bacolod. And ano guys, kaninang mga 1 a.m. grabe yung experience namin kasi earthquake na naman ulit guys. Hindi siya aftershock talaga. Earthquake talaga siya. Tapos magnitude 6, tapos i-confirm nga 5.8. Confirmed 5.8. Ang lakas niya guys. Tapos ano kasi Trauma. oo. Tapos 1 a.m. kasi. So alam yung sobrang deep sleep na. Tapos pagod na pagod pa kami the day before. So kakatrauma. Actually, wala akong mga 1 hour lang siguro yung tulog ko, guys. Si MM din, parang ganun din. Tapos, Aftershock pa. Pero prior sa 1 a.m. na earthquake, may, ano na siya, yeah, may shaking na naganap. Mga 12. medyo mahina, 11 plus. 11. Oo. Then, yun, hindi namin in-expect na mag-earthquake ulit ng ganun ka-lakas. Tapos sa Bogo City pa din yung epicenter, guys. So, Midillian is at the town beside Bogo. Sobrang lapit lang namin, guys. And sobrang nakaka-trauma as in. Tapos yung parents ni MM, guys, senior na kasi. So, talagang very traumatic din para sa kanila. Tapos, yun yung setup kasi namin kagabi, guys. Nasa may garage kami. Doon kami natutulog. Nung pag-earthquake kasi, yung I think yung mga metal tsaka yung roof ng garage, ang lakas kasi ng tunog. So, parang nakadagdag yun sa nakadagdag siya sa nervyos. Tapos yun, ang lakas kasi talaga ng pag-yug-yug. Very traumatic. Ngayon, papauwi na kami. Same route guys ng papunta, Midillian, dadaan ng Sanrem, tapos Tabuelan. Yung sa house nila MM guys, yung firewall nila kasi yung may sira na talaga. So kanina pagtingin namin, may mga bitak-bitak na naman. So hindi talaga safe. Kaya nasa labas talaga sila natutulog. lahat sila doon ng family niya na nasa compound nila. May mga tents naman. Yun lang, sana mabigyan nung tent from DSWD. DSWD yung yung parents niya, tsaka yung ibang family niya doon, especially sa grandma niya. Kasi nga, 104 na si Lola. Going 104 si Lola. And, yun nga, alam mo yung, sa amin nga na mga bata pa, sobrang nakakakaba. What more na lang sa mga matatanda. Grabe, ilang na talaga to guys. Akala namin, yung parang okay na. Parang back to normal na. Walang aftershock. Oo. Or kung meron man, sobrang hina na. Halos hindi na ma-feel. Yeah. Tapos ngayon, nag-shake na naman ulit ng pagkalakas-lakas. So, I can't imagine yung iba din na, alam mo yun, mahimbing na natutulog. Parang relax na. Kasi nga, akala, tapos na yung tapos eto na naman tayo. Ilang ilang earthquake na to sa Philippines. The past, 1 week na. Tapos, Past few weeks. Balik pa ang sa epicenter. Yeah. Tapos, yun naman yung sa Bogo pa rin. Grabe talaga yung movement ng plate na to. Yun guys, we're now in San Remigio. Ito yung town din next to Bogo. Dalawa kasi ito guys na katabi ng Bogo City, Midillian tsaka Sanrem. Nag-instruct talaga kami sa parents ni MM na wag na lang sila doon sa garahe. Talagang sa open space na lang. May tent naman sila. Kasi pag mag-earthquake na naman or mag-aftershock, at least pag nasa open space ka, kampante ka na walang mahuhulog, walang matutumba sa'yo. Yeah. Kaysa pag nasa garahe ka or nasa bahay ka talaga na, alam mo yun, maraming pwedeng mangyari. Marami pa rin dito guys yung nag-aabang
ng tulong. Kanina nga lang may nagbigay ng mga relief goods dun sa sa may labas nila. May mga tumutulong pa rin. Marami pa din kasi guys yung nawalan talaga ng bahay, walang tubig, walang makain. Tapos kagabi pala, I mean kanina 1 AM nung pag-earthquake, sabay na nawala yung kuryente. Tsaka wala din tubig ngayon. So hopefully may balik lang kahit na kuryente lang today. Kasi sobrang init din. How do you feel, Yam? Trembling. I'm still trembling. Inside. Talagang kaninang madaling araw, guys. Yung pag-shake up. Oh, nakaka-trauma. Ang lakas din kasi. Yung parents ko. Oh, talaga nag-jump siya. Lumipad siya sa parents. Magkatabi lang naman kami ng bed, guys. Tapos yung mother niya din kasi madaling manervyos. Hopefully, matapos na to. Grabe talaga ngayon. Grabe yung 2025. Grabe yung pasok ng Burma. Yeah. Ito yung sunrem na, guys. Wala yung pag-wait natin sa December. Nada na tong Julis. Ang kuwan. Ulto dito ilang mama. Hala. Kuwan balikan mo. Ito yung sports complex na may nag-collapse na part. So far, may mga open naman na establishments. Tapos ito guys, so yung pharmacy yung sa ilalim niya na sira din talaga. Ay, ito pala. Yan. Diyan naman yung beach. Uy, ito yung 7-Eleven. Sira din pala. Ito yung house na nag-trending. Grabe. Hindi ko kasabot yung bricks. Automated city din dito. Grabe ang ano dito. Ano na to, Be? Dili, damage ang ano, Fort? roads nila. Karon? Dan, oh. Bikas na. Grabe yun. Ilang import nga kanang dungguanan sa bantay. Ay, ko din tawa. Guys, andito na tayo sa Tabuelan proper. Pupunta na tayo ng Tabuelan Port. Pusa. Chikas. Close and Julis yung may nagbabago ron. Guys, andito na tayo sa Tabuelan Port. And as you can see, sa likod ko, ito yung mga barge. So far, may 5 barge. Magkakatabi So, nagpalista muna tayo doon, guys. Tapos, tatawagin na lang daw yung plate number. Kasi, parang naglilinis pa sila sa mga barge. So, ito guys, oh. Yan. 1, 2, 3, 4, 5. So far, normal lang naman dito. Tapos, bili muna kami ng food. It's 10 a.m. na. Bili lang kami ng something to eat. Pero nagbaon kami, guys. Ha? Ampaw. Bili muna ako ng chicharon. Tsaka ampaw.
Bumili ako guys ng chicharon, tsaka ampaw, and bingka. Sana makasakay kami agad. Kasi wala pa kaming tulog. Nakatulog kami sa barge. So, it will be another 2 hours by barge. And then, Escalante to Bacolod. Hopefully, walang traffic. 2 hours din. Guys, it's now 11:46. And kakabayad ko lang ng port fee. Yung nabayaran ko lahat guys, 312. Tapos, may separate na 20 pesos na terminal fee. So, nauna na si MM. Pasakay na siya. Oh, finally. Mga ano din kami nag-wait. Mga 2 hours, 2 no? Hours. Oo, mga 2 hours din. Nabuto diri 10 o'clock. Oo. Umating kami dito ng 10 and now it's 12 almost 12 na. So, minsan kasi guys, nag-aantay pa sila ng mga tracking. Kanina kasi nung pagdating namin, ilan pa yung mga cars, tapos usually mga private cars. So, nag-aantay talaga sila ng yung mga malalaki talaga, yung mga 10-wheelers. Yung nagdadala ng goods. Kasi yun usually yung ano talaga, yung nakakapuno din. Bababa na kami guys. Another 2-hour trip naman sa barge. Going to Escalante Port. Ito ngayon guys. Dadaan tayo sa isang maze. Ano siguro yan? Bigas na? Sa kabila kami. Ayun. Pala yung hagdan. So magbabayad tayo ng 1/4 for the 4 wheels. We paid na 1/4. So free pa din yung passenger at isang driver at isang passenger. Tapos yung nasakyan namin guys, wala siyang aircon room. Air lamps lahat. And it's very hot. Mga naman ay dagat. So yung mga katabi namin ng mga barge, meron din dun sa kabila. So hopefully guys, 2 hours lang yung biyahe natin. Kasi we're very sleepy. We'll try to sleep muna dito guys. Kakadating lang namin dito sa Escalante Port or Barcelona Port. It took us 2 hours talaga guys. Kasi mga 1 PM na kami nakaalis sa Tabalan Port and it's now exactly 3 PM. So may kasabay kaming series. Yan. So bababa pa tayo guys kasi magbabayad pa tayo ng port fee. And after that, dire-diretso na tayo papuntang Bacolod City. So estimated another 2 hours guys from Escalante to Bacolod. Sana nga lang hindi traffic. Kasi ano ngayon guys, Mascara Week na ngayon. So maraming event dun sa may Lacson area. So, diretso na tayo guys at dun sa may bandang gate tayo magbabayad ng port fee. So guys, we paid 129 pesos for the port fee. So ngayon guys, dire-diretso na tayo ng Bacolod. End ko na lang dito yung vlog guys. So again, we paid a total of
332 dun sa Tabalan Port, 1,400 for the 4 wheels sa barge, and dito sa Escalante is 129. So, ilalagay ko na lang yung total dito sa baba. Yun lang guys, from me and MM. Bye-bye. Stay safe guys.